Nagpaalala po ang Energy Department sa kung hanggang magkano lang dapat ang presyo kada litro ng petrolyo bago ang nakaambang oil price hike sa Martes. Pero sa isang gasolinahan sa Aurora, halos 100 piso na ang litro ng diesel. Na ayon sa may-ari nito, ay dahil umano sa mataas din nilang kuha sa supplier. At mula sa Quezon City, o mula sa Quezon, nakatutuklay si Darlene Tay. Darlene? Pia, hindi nawala ng pila sa buong maghapon yung ilang gasolinahan dito sa Quezon City tulad na lang dito sa kinatatayuan ko sa Philcoa. Dahil yan sa pagkukumahog ng ilang motoristang magpagas bago yung panibagong dagdag singil ngayong linggo. Yung ilang gas stations tuloy na ubusan ng langis. Patuloy ang gantihan ng Iran at alyansang Israel at Amerika. At bukod sa mga nasasawi, apektado rin ang digmaan ng langis sa gitnang silangan. Ilang oil facilities ang tinatarget o nadadamay sa mga pagsabog. Paralisado rin ang paglalayag partikular sa Strait of Hormuz, ang kipot sa Persian Gulf na kontrolado ng Iran. Dahil walang makalayag na mga tanker ng langis, patuloy ang pag-alagwa ng presyo ng petrolyo na dama rin sa ating bansa. Kaya mahigpit na abiso ng Energy Department sa mga kumpanya ng langis mula March 6 hanggang bukas March 9, hindi dapat lagpas sa 76 pesos and 50 centavos ang kada litro ng gasolina. Ang diesel dapat hanggang halos 70 pesos lang at ang kerosene di dapat hihigit sa 100 pesos. Babala ng DOE, bawal ang hindi otorisado at hindi nakaschedule na taas presyo sa petrolyo bukod pa sa hoarding at iligal na bentahan ng langis. Hinikayat ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ng publiko na i-report sa otoridad ang mga gasolinahang maagang nagtaas presyo. Para matiyak na nasusunod yan, may mga pulis na nag-iikot sa ilang gasolinahan ayon sa post ni Energy Secretary Sharon Garin. Pero sa gasolinahang ito sa Aurora, ang dating 58 to 63 pesos kada litro ng gasolina at diesel, pumalo na ngayon sa 73 to 97 pesos. Paliwanag ng may-ari, wala raw silang control sa presyo dahil nakadepende sila sa presyong ipinasa ng mga supplier. Ang pagtaas po ng presyo ay beyond control po yan ng mga retailer na katulad namin. It all comes down from the distributor. Sila po ang nagko-control ng presyo. Sinusubukan naming kuna ng pahayag ang DOE kaugnay rito. Sa Quezon City, 3 gasolinahan sa Commonwealth Avenue ang naubusan na ng langis. Sa isang gas station sa Fairview, puro 00 na ang nakalagay sa price board, maliban sa isang klase ng gasolinang may natitirang supply. Wala na po kami ma'am, diesel po and then 91 po, unleaded po. Ang meron po kami ngayon ma'am, 95 na lang po tayo. Opo. Isa na lang. Pagtitiyak naman ng Bureau of Customs, 2 buwan pa naman po yung ating supply. Hindi dapat tayo kabahang kagad. May kakayanan naman po kaming bisitahin yung ating mga warehouses po o yung depot na tinatawag ng mga oil companies upang mabigyan po namin ng kaalaman din po ang mga taga-Department of Energy. Magsasama-sama po kami upang hindi po magkaroon ng artificial shortage. Sa ngayon, tumitingin na raw ng mga alternatibong pagkukunan ng petrolyo ang pamahalaan. Si Senator Sherwin Gatchalian naman, naghain ng resolusyon sa pagbuo ng task force na magbabantay sa presyo at supply ng petrolyo. Pia, kanina lang nagkaroon na ng supply yung mga gasolinahan na nakuna naming naubusan na, pero hindi pa rin lahat ng klase. At sa mga inikutan naming gasolinahan, Pia, dito sa Quezon City, bawal yung pagbili ng langis na ilalagay doon sa mga drum o malalaking container para maiwasan yung mga nag-hoard. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. Kung kailan malapit na po ang Semana Santa at inaasahang maraming babiyahe, nagtaas po ng pamasahe ang ilang shipping company dahil sa patuloy na gulo sa Middle East. At may ilang biyahe rin ng barko na nagbawas muna ng mga biyahe para raw makatipid sa krudo. Nakatutok si Darlene Kai. Sa kapuluang gaya ng Pilipinas na marami ang umaasa sa mga barko, masakit para sa ilang pasahero ang pagtaas ng pamasahe ng ilang shipping company. Sa Cebu City, nag-anunsyo ng pansamantalang fare increase ang ilang shipping company. Merong epektibo ngayong araw, meron ding simula ngayong Lunes. May mga anunsyo rin ng pansamantalang suspensyon ng ilang biyahe bilang pagtitipid sa krudo.
Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, bagamat karapatan ng mga operator na ayusin ang kanilang mga passenger at cargo rate alinsunod sa Republic Act 9295, may patakaran dapat para rito. Pwede ang hanggang 20% na taas pasahe pero sa gitna lamang ng krisis at dapat maaga ang pag-abiso. Kailangan po nila na inform ang Marina at ang publiko. Kailangan po ng publication pag ang trading route ng isang barko ay sa interregion, dapat yung mga affected na mga regions ay kailangan po nilang magpa-scale doon ng mga new rates po nila. 2 weeks po ang requirement ng publication for upward rate adjustment. At bukod sa taas pasahe ayon sa Marina, dapat mag-abiso rin agad ng bawas pasahe ang mga shipping firm oras na magbawas presyo ang krudo. Kailangan din po nilang mag-post ulit ng adjusted rates. Ito na po yung bumabang rates pero it will take effect immediately. Sa Batangas, may shipping company na magtataas ang pamasahe sa Roro sa rutang Batangas-Calapan simula March 23. May taas pasahe rin sa iba pang ruta. Maaga man ang abiso, dismayado pa rin ang ilang pasahero sa Batangas Port. Masyado siyang mabigat sa bulsa, pero wala namang choice. Ang jeepney driver namang si Jesus nag-aalala sa pag-alagwa ng presyo ng petrolyo. Noong isang linggong araw, 500 piso kada araw na agad ang natapyas sa arawan niyang kita. Ano pa raw ang matitira kapag may panibagong dagdag singil? Tigil muna biyahe pag hindi na kinaya. Dahil Wala nang kikitain yun. Apply muna sa ibang trabaho kung anong pwede. Ang grupong Manibela ipoprotesta sa linggong ito ang patuloy na taas presyo ng langis. Kung ganito po lagi ang pahayag ng ating gobyerno nang wala pong solusyon na nakikita, kasi parang inaabangan na lang natin na tumaas at pasanin yung hirap nitong dulot ng giyera sa Middle East. Sabi nila, panahon na raw para sa pisong provisional fare increase. Bakit pa naman kami bibiyahe, mamamasada kung malulugi lang din naman po kami. Sana maunawaan ito ng ating mga kababayan. Okay lang kasi malulugi naman yung mga driver natin kung hindi sila magtataas ng pamasahe. Mabigat din po kasi wala naman kami magagawa. Sa ngayon, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa mga oil company para sa pagpapatuloy ng fuel discount program sa mga motorista, lalong-lalo na sa mga PUV driver, TNVS driver at delivery riders. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras.